Lahat nakakaalam, ikaw na lang ang hindi. May narinig ka na bang hindi magandang comment tungkol sa product mo pero hindi direkta sa iyo? Sa iba mo lang nalaman? Sounds familiar? Kasi ganito rin yung nangyari sa isang lady na kilala ko. Let's call her Samantha. May home-based baking business kasi siya at gumagawa siya ng pastries at bread na sinusupply niya ng wholesale sa ilang cafes. She started small but she built a steady group of cafe partners. May isang cafe na regular na nag-order sa kanya ng ensaymada. Every week, walang palya. Samantha asked her contact sa cafe, "Kumusta ang benta ng ensaymada?" And the reply was polite, "Okay naman po, medyo mabagal lang." So, inaccept lang ni Samantha yung sagot na yon and nag-move on na siya. Pero later, a friend who happened to visit that cafe heard a customer say na mas matigas na daw kaysa sa dati ang ensaymada. And the barista actually mentioned to that customer, "Oo nga, parang nagbago na nga yung supplier." Pero walang nagsabi kay Samantha. Not the cafe owner, not even the barista. Kasi walang gustong magsabi ng diretso na nagbago na ang product mo. So the truth stayed in conversations and group chats that never reached her. Eventually, na-realize niya na nag-iba na ang texture ng ensaymada niya nang nagpalit siya ng flour brand. Hindi niya napansin pero napansin ng customers niya. Kaya anak, ang lesson ay ito. The people who sell your product to the end customer hear the real feedback. Pero kung wala kang system para malaman ang feedback na yon, mananatili lang yon sa mga usapan ng iba. And let's be business-minded, Pinoy.